Paano kaya magpaitlog ng mga ibon o yung mga bird species? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So kung bagong viewers ka at sa channel na ito or napadaan po kayo, ang topic natin, ang content natin dito ay regarding po sa buhay mag-ibon. So ganoon din po yung katanungan ng ating kahabi. Ito po ay sa group natin na nakita yung katanungan ng ating kahabi. Ito po yung kanyang tanong. Mga Lods, paano kaya magpaitlog ng mga ibon? Di ko makapagpadami ng mga ibon ko. So yun po yung katanungan ng ating kahabi. So narito rin po yung mga comment, suggestion ng ating mga kahabi. So kung meron po kayong sa tingin nyo na mapupulutan at makakatulong sa inyong pag-aalaga para makapag-itlog ang inyong mga alagang ibon, ay pwede natin tong i-apply. Meron din naman tayong nais na i-share. Hindi po ako eksperto, pero ito po ay base sa aking experience, sa ating pagre-research at sa ating pagtatanong din po. At sa mga kahabi natin na nagsasabi rin sa atin, nag-a-advise din sa atin para mapulutan din natin ng mga pakipakinabangan na mga advice. So maganda po sa pag-aalaga ng mga ibon o mga bird species ay yung meron tayong mentor na nakakatulong sa atin, lalong-lalo na po sa pag-aalaga ng mga bird species. So dako na po tayo sa ating topic na kung paano kaya magpaitlog ng mga ibon o yung mga bird species. Ang pagpapaitlog ng mga ibon, lalo na kung pet o breeding birds, ay nangangailangan ng tamang kondisyon at pag-aalaga. So narito ang mga pangunahing gabay na dapat nating gawin. Unang-una po, tamang pares, male at female. Siguraduhin na magka-partners ang ibon, isang lalaki at isang babae, at nasa tamang edad na sila para magparami. Hindi basta-basta mangitlog kung walang compatible na partner. So yun po yung dapat nating makita na talagang compatible sila. Sigurado tayo na male at female yung ating pinagpapares. Kung hindi po na tayo sigurado, maganda kung ipa-DNA po natin sila. Lalo na po may mga species na mahirap i-identify physically yung kanilang gender. So it's better na ipa-DNA po natin sila. So pangalawa po na dapat natin i-consider ay yung malinis at komportableng tirahan. Maglagay ng maayos na kulungan o aviary. Ito po, kailangan dapat malinis, hindi masikip at may sapat na ventilasyon. Sa cages or aviary po ay depende po sa species na ating aalagaan. So mahirap po yung malaking species na aalagaan natin, yung tinatawag na mga medium bird or yung mga big bird, tapos sa maliit nating na kulungan or aviary na ilalagay. So kailangan akma doon sa ibon at doon sa kulungan. Pangatlo po ay nesting box o pugad. Maglagay ng pugad depende sa species ng ibon. Kahoy na nesting box para sa mga parrot, lovebirds, budgies at iba pa. So iba kinukut-kut kasi yung kahoy, kaya gumagawa sila ng pamaraan, yung mga nest drum, pwede po yan. Or nilalagyan nila ng coated yung kahoy ng mga plain sheet para hindi po napupudpod or nangangat-ngat ng mga medium birds, karamihan ng gumagawa nito. Kahit yung African birds ay kinukut-kut po yung nest box sila na kahoy. So mas maganda kung mamimaintain natin na hindi nila makutkot.
Tapos kung maliliit naman ang ating mga alagaan, basket o damo para sa mga pinches o sa mga maliliit na mga ibon. So yun po ang dapat nating i-consider or dapat nating ihanda sa pag-aalaga ng mga ibon or mga bird species para mapaitlog natin sila. So pang-apat po, tamang pagkain. So ito po ay napakahalaga at ng nutrisyon para mapangitlog sila. Una-una po, seeds o pellet. Ito yung tinatawag na base diet. Fresh fruits and vegetables. So napaka-importante rin po ito. Calcium source. So marami tayong pagkukunan ng mga calcium tulad ng cattle bone, eggshell, tapos at marami pang iba. So yun, calcium source po para sa matibay ng itlog ng ating mga alagang ibon tulad cattle bone, eggshell. So meron ding nabibili ng mga calcium powder sa online. So mga calciubet, mga ganun po. Search na lang po tayo kung saan tayo makakabili ng mga calcium source para sa ating mga alagang ibon. Panglima po, yung idadagdag natin yung protein. Yan po, tulad ng egg food o insect, depende sa mga species. Kasi may mga bird species na pinapakain ng mga insects. Pero sa protein general, yung egg food po, maganda po yan para sa ating mga alagang ibon. So yung panglima po na i-consider natin para mangitlog po yung ating mga alagang ibon ay sapat na liwanag at pahinga. Kailangan ng ibon ng tamang daylight cycle. 10 to 12 hours na liwanag kada araw. So kailangan din po ng sunlight ang ating mga alagang ibon. Huwag po natin ilagay sila sa madilim na lugar. So kailangan din po nila. Pangalawa po ay yung tahimik na lugar para hindi sila na-stress. So pag na-stress po ang mga alaga nating ibon ay mahirapan po silang magnitlog. So yun po, dapat nasa tahimik na lugar para hindi sila ma-stress. So yung pang-anim po na dapat natin i-consider ay yung privacy at hindi istorbohin. Kapag nag-start na silang mag-breed or nag-start na silang mag-mate, iwasan pag nag-mate tapos nag-breed na sila tapos maglelay na sila ng egg, ay iwasan ang madalas na paghawak o pagsilip sa pugad. So yun po, para hindi sila nadidistorbo. Bigyan sila ng katahimikan. So pag nagbi-breed na sila ay wag na natin silang istorbohin para smooth at tuloy-tuloy yung kanilang proseso sa pag-breed. So yung last but not the least ay yung tamang kondisyon ng panahon. So ito po napaka-importante. Mas madaling mangitlog ang mga ibon kapag hindi masyadong mainit at o malamig. So mahirap din kasi yung kulungan natin o yung mga apiary natin ay direct to the sun. So mainit po yan. At mahirap din naman yung sobrang lamig o yung nababasa sila sa ulan. Dapat nasa tamang temperatura lamang po sila. Tamang kondisyon ng panahon. Mas madaling mangitlog ang ibon kapag hindi masyadong mainit o malamig. Medyo mataas ang humidity. Depende po sa species. So yun po mga kahabi. Hope meron tayong natutunan regarding po or nakapagbigay tayo ng kaalaman patungkol sa mga bagay para mangitlog ang ating mga ibon. Tamang parisan o tamang pagparis natin, siguraduhin male at female. At malinis at komportableng tirahan, nesting box or pugad, tamang pagkain, sapat na liwanag at pahinga, privacy at hindi istorbohin, at tamang kondisyon ng panahon. So importanteng paalala lang mga kahabi, hindi lahat ng ibon ay agad
nangingitlog kahit kumpleto ang setup natin. Minsan, kailangan ng panahon. May ibang species na may specific breeding requirements. Kaya, mahalagang alamin ang eksaktong uri na ibon na gusto nating alagaan. So, yun po mga kahabi. Hope meron tayong nakapag-share tayo ng kaalaman patungkol po sa pag-itlog ng ating mga ibon. At kung nagusto nito mga kahabi, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At nais ko rin pong shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta, mga kahabi natin na mga silent viewers, shoutout po sa inyo. At nais ko rin pong i-shoutout ang ating kahabi na si Aris Villafranca, shoutout po sa inyo. Si Dwayne Canaria, shoutout po. Si kahabi J.R. Bueno, shoutout po kahabi. Si Hector Belenso Atondo, shoutout po. Si MDB Aviary, shoutout po. Si kahabi Pilises, shoutout po. Si kahabi Junior Prin. Si Juan Arwin Gilas, shoutout po. Si Jay Meneses, Victor Aguila, Hak Daunu, at si kahabi Quintenes Canilla, shoutout po. Si Archel Nasam Jr., si Sammy Samir, bye, shoutout po sa iyo. At si Alberto Ramos, shoutout po. Si Boy Beats, shoutout po. Si kahabi Randy Villaluz. At last but not the least, si kahabi Junjan Norel. Siya po yung nagbahagi ng katanungan sa ating na topic. So maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman kung paano natin mapapaitlog ang ating mga alagang species. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.